Welcome back sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito na tayo sa number 2. The average age of a group of 10 students is 15 years. When 5 more students joined the group, the average age increased by 1 year. What is the average age of the new students? So, ito ay isa pa rin sa nandito sa sinesend sa isa sa ating mga followers na age problem. So, kung napanood nyo yung number 1 nito, kung naintindihan nyo kung paano natin yun sinosolve, malamang masosolve nyo rin itong number 2. Laging tandaan anong ibig sabihin nga dito sa average. Ang ibig sabihin nito na halimbawa na lang, yung edad ng isa ay halimbawa mayroong 10, mayroong 12, mayroong 14, 16, tapos 4 yan siya, i-divide natin ng 4. Tapos ang average nito, bali i-add natin yan. Halimbawa, parang ang average yata nito ay 13. So, para makuha natin yung mismong total nito, yung 4 ay i-multiply lang natin dito sa average. So anyway, ngayon i-identify natin yung given. The average age of a group of 10 students is 15. So therefore, yung total ages of 10 students ay yung 15 years na average nila. Okay? I-multiply natin kung ilan sila, 10. So, ang total nito ay 150. Ito yung total ages of 10 students. Now, when 5 more students join the group, so the average age increased by 1 year. Kopyahin natin itong 150. So, we have 150. I-add natin itong 5 more students. Ano ibig sabihin ng 5 more students? That means plus 5. So, plus 5, let A naman para sa mismong average of this 5 new students. Again, minumultiply natin yan sa A kasi nga para makuha natin yung total ages dito sa 5 students. And then next, ang average age ngayon ay mag-increase na ng 1 year. Yung average age kanina ay 15. So, that is 15 plus 1. Ilan sila lahat? 15. So, ito na yung equation para makuha na natin yung masagot na natin yung tanong na what is the average age of the new students. Again, kung paano natin nakuha itong formula, itong equation na ito, yung 150, yan yung total sa 10 estudyante. And then, i-add natin yung 5 more students na yung total naman nila ay 5A kasi yung A naman ay let A para sa average sa 5 estudyante na yan. Ang total nila, may 10 estudyante dinagdagan ng 5 and this is 15. Now ngayon, yung average naman kanina, sa 10 pa sila ay 15 given na yung average na 15. Yung 15 na yan, ada natin ng 1 kasi nga nasa given din kung ma-include na natin yung 5 new students, ang average nila ay mag-increase ng 1. Kaya 15 plus 1. Now, 15 plus 1, this is 16. Isulat na natin yung 16 dito ha. Next, ito namang si 15, since pang-divide siya kapag matransfer, pang-multiply na siya dito sa 16. The rest ay kopyahin muna natin. This is 150 plus 5A. And this is equal to 16 times 15. This is 240. Ipagsama natin yung mga like terms. Si 150, since positive siya dyan, kapag matransfer sa kabila, this is negative 150. So, ang matitira na lang dito ay si 5A. Then,
240 minus 150, and this is 90. Para makuha natin yung value ni A, since si 5 ay pang-multiply sa A, pang-divide na yan sa kabila. In other words, na-divide ng 5 to both sides para makancel yan siya. Letter A na lang ang matitira. Now, A equals 90 divided by 5, and this is 18. 18. Ano nga ba yung A natin? Let A para sa average of new students. At yan din yung tanong dito, so ang sagot ay 18 years. Now, sa next na video, dito tayo sa number 3. When Jeremy was born, his father was 32 years old than his brother, and his mother was 25 years older than his sister. If his brother is 6 years older than him and his mother is 3 years younger than his father, how old was his sister when Jeremy was born? Ito yung abangan nyo sa ating next na video. Thank you and God bless.